at siya'y ayaw nilang kinandil. So bahagi ko yung hamon na ipinapahayag sa atin na makilala natin ang pagkilos ng Diyos. Bahagi na pagkakataon, sabi nga po ay ang nakita ng mga tao ay kay Jesus ay yung kanya lamang human nature. Hindi nila nakita yung divine nature. Kanila lamang ay ang nakita nila ay hindi ang buong katotohanan, ngunit ang pagkakilala nila sa katotohanan, perception, kung ano lamang yung pagkaunawa nila kay Jesus. Kaya nga napakahalaga na maging bukas ang ating isip. Kasi naapektuhan yung ating pagkilos kapag makikita ang ating pag-iisip. Hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos. Hindi sapagkat wala doon ang Diyos. Ngunit yung ang salitang hindi nakilala ang pagkilos ng Diyos. Kaya napakahalaga ko yun, yung pagkilala sa presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ay tinatawagan tayo ng pumikapal. Kasi gano'n yung ating pananampalataya. Hindi kung tawagin natin ay kung tingnan po natin dito ay nagsusuppress o naglalagay ng kahon. Ito ka lang. Well, siguro mas makita natin na yung pagkilala sa pagkilos ng Diyos. Yung maging aware sa presensya ng Diyos. O kung tingnan mo natin yan, yung maramdaman natin ang pagkilos ng mga bagay na tumutulak tungkol sa kabanalan. At yun ay, yun ay the very fact na makita natin yung pagkilos ng Diyos ay it is already an act of faith. Di pagkasabi natin ay bukas tayo sa mga bagay na banal. We're open for the divine. Hindi natin nililimitahan ang ating pagkilos natin na makita lamang yung bagay na makatao. Nararamdaman natin yung pagkilos ng Diyos. Narito ba ang Diyos? Tayo ba'y pinupuspos ng Kanyang Espiritu Santo? Yun ang hindi nakita ng Kanyang mga kababayan kay Jesus. Hindi sa pagkasabi nga, wala doon.
tumatanggap ng mensahe. At kapag hindi natin binuksan yung ating tinatawag na frequency, tawag na natin ang frequency ng makadiyos, hindi natin makikita. Or simply, kahit nasabi natin yung frequency natin, makapang-spiritual. Hindi yung mga bagay natin na magiging material. Kaya, hindi nila nakita, sabi nga natin, yung pagdalaw ng Diyos sa kanila. Hindi sapagkat ang kasama nila ay hindi yung Mesiyas. Pero sabi nga natin ay tayo ang naglalagay sa limitasyon ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi natin siya tinatanggap. Hindi natin siya hinahayaan na kumilos sa ating buhay. Kinakailangan natin maging aware tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sabagal, kapag hindi tayo maging aware, hindi rin tayo maging aware sa mga bagay natin na hindi makadiyos. Kung ang pagbabasihan lang natin ay yung spirit ng mga bagay ng pagmaterial. Kaya bahagi yun na nawa ay maging hamon para sa bawat isang sa atin. Kaya hilingin natin sa harapan ng mga may kapal na sabi nga po nito, nagtaka siya sapagkat hindi sila nanampalataya. Kaya napakalaki yung ibinibigay ng pananalig. Maraming may babahagi. Binubuksan ito yung ating, hindi lamang yung ating kaisipan, ngunit ganun din ang buo nating pagkatao. Kasama yung ating puso at pagkilos sa tinatawag nating kapangyarihan na natin is na maging kabahagi tayo ng pagkilos ng Diyos. Pero yung mga santo at santa, katulad ni Santa Agata, na nagbuwis sa kanyang buhay, ay maliwanag natin, hinayaan niya natin na gamitin siya ng Diyos upang maging instrumento na kanyang presensya sa daigdig na ito, na